Si Andrea ay nakatayo sa tabi ng bintanang sala, pinapanood ang itim na Toyota Land Cruiser ng kanyang biyenang dahan-dahang pumapasok sa garahe. Ang kanyang makamay ay hindi niya napigilan na kumuyom. Muli na namang magsisimula ang kakaibang ritual na ito na paulit-ulit na nasa 3 buwan. Nandito na si nanay, ang sabi ni Ramon, lumalabas mula sa kusina na may hawak na tasan kape. Ang kanyang boses ay parang walang kahikahos na parang walang kakaibang nangyayari. Lumingon si Andrea sa kanyang asawa, tinitignan ang kanyang mukha. Talaga bang hindi niya napapansin? Gaano kakaiba ang ugali ng kanyang ina? O ayaw lang niyang mapansin? Ramon, makikipag-usap ka ba sa kanya? Maingat niyang sinimulang sabihin. Hindi normal ito, nakukukulong siya sa ating kwarto ngang 2 oras. Napapagod lang si nanay sa biyahe, ang pabayaang sagot ni Ramon. Kailangan niyang tahimik na sandali. Ano ba namang masakit doon? Inulit ni Andrea sa kanyang isip ang mga salitang iyon, nararamdamang dahan-dahang lumalaki ang galit sa loob niya, ngunit nanatili siyang tahimik. Walang saysay ang makipagtalo sa asawa tungkol sa kanyang ina. Lagi siyang nagtatanggol sa kanya. Kahit na malinaw na lumalampas na si Aling Perla sa hangganan, ang tunog ng kampanilya ng pintuan ay pumutol sa kanyang pag-isip. Ramon, Andrea, marilak na boses ng biyenan ang tumunog nang mabuksan ang pinto. Si Aling Perla ay pumasok sa apartment na may dala-dalang ilang supot ng pagkain. Nakprito akong puto bumbong at biko para sa inyo, mga paboritong merienda ninyo. Hinalikan niya ang kanyang anak sa makabilang pisngi at si Andrea ay binalewala ang tumanggap ng mga supot. Salamat po, Aling Perla. Ang malamig na pasalamat ni Andrea habang tinatanggap ang pagkain. Naku, pagod na ako sa biyahe. Dramatikong buntong hiningangang biyenan habang dinadampi ang kamay sa dibdib. Grabe ang traffic sa EDSA, kailangan ko munang mahiga. Nakapalitang tingin si Andrea at Ramon. Nagsimula na ito. Sige po, nanay, manahimik ka muna. Agad na sumagot si Ramon. Maghahanda kami ni Andrea ni merienda. Diretso pumunta si Aling Perla sa kwarto. Pinagmasdan siya ni Andrea, natatandaan kung paano mabilis na dumausdos ang biyenan sa kwarto at isinara ang pinto sa likod niya. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ang malinaw na klik ng kandado. Ramon, kakaiba talaga ito. Hindi na napigilan ni Andrea nang naiwan sila sa kusina. Bakit siya nakukukulong? May guest room naman tayo. Andrea naman, tigilan mo na. Pagod na sabi ni Ramon, may karapatang magpahinga si nanay. Komportable siya sa ating kwarto kasi maaliwalas. Maaliwalas. Tumaas ang boses ni Andrea. Iyon ang kwarto natin, ang ating sariling espasyo. Bakit hindi siya makapagpahinga sa guest room kasi nakaharap sa maingay na daan ang bintana doon? Alam mo naman iyon. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Ramon. Pakinggan mo ako, hindi ko maintindihan kung ano ang problema. Pumupunta si nanay tuwing 2 linggo, nagpapahinga ng ilang oras at umaalis. Kanong lang kahirap bigyan siya na luho. Kinutop ang makalabi ni Andrea. Walang saysay ang makipagtalo, ngunit dun sa loob niya ay lumalaki ang pagbabala na hindi niya mapaliwanag. May mali, may talagang mali. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating kwento, mangyari po sanang isulat kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood para mas makilala namin kayo. Maligayang pakikinig. Ang susunod na 2 oras ay matagal na lumipas. Nakaupo si Andrea sa sala, nagpapanggap na nanonood ng telebisyon, ngunit ang lahat ng kanyang pansin ay nakatuon sa nakasirang pinto ng kwarto. Ano ang nangyayari doon? Bakit ganon katagal na hindi lumalabas ang biyenan? Naalala niya ang lahat ng nakaraang pagbisita. Lagi si Aling Perla na pumupunta sa parehong oras, bandang tanghali. Lagi siyang pumasok sa kwarto kaagad pagkatapos ng pagbati. Lagi siyang nagukukulong ng eksakto sa loob ng 2 oras. Pagkatapos ay lumalabas, uminom ng mainit na tsaa, kakaunting usapan tungkol sa panahon at mga kapitbahay, at aalis. Hindi nakakitang kahit anong kakaiba si Ramon, ngunit naramdaman ni Andrea na may lubhang mali. Eksakto sa 2:00 ng hapon, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Aling Perla,
mukhang sariwa at nakapahingang mabuti. Ang kanyang mukha ay may nasisiyahang ngiti. Naku, nakatulog akong maayos, ang kanyang pahayag. Pwede na kaming uminom ng tsaa. Sa oras ng tsaa, nakukuwento si Aling Perla tungkol sa kanyang mga kapitbahay sa bagong tindahan malapit sa kanilang bahay sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tumango si Andrea, nagpapanggap na nakikinig, ngunit malayo ang kanyang iniisip. Nang umalis na si Aling Perla, agad na pumunta si Andrea sa kwarto. Maingat niyang siniyasat ang silid, ngunit lahat ay nasa tamang lugar. Hindi mukhang ginulo ang kama. Maayos ang madamit sa aparador. Walang nawala, walang natinag, ngunit hindi huminto ang kanyang pagkabahala. Naghahanap ka na naman ng ebidensya. Narinig niya ang boses ni Ramon sa kanyang likod. Taimbayang nagagalit ang kanyang tono. Ramon, gusto ko lang maintindihan, lumingon si Andrea sa kanya, bakit nakukukulong ang iyong ina sa ating kwarto? Ano ang ginagawa niya doon? Natutulog siya, mabigat na buntong hininga ni Ramon. Diyos ko, Andrea, natutulog lang siya. Naghahanap kang problema sa wala. Kung ganoon, bakit nakukukulong sa kandado? Siguro gawin niya iyon. Siguro mas komportable siya ganoon. Hindi ko alam. Nag-alinlangan si Ramon, pero alam ko nang sigurado na ginagawa mong malaking bagay ang isang bagay na walang kahulugan. Nanahimik si Andrea, walang saysay ang makipagtalo, ngunit ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isip. Kinabukasan, pumunta siya sa isang tindahan ng elektronikal na kagamitan. Ipinakita sa kanya na nagbebenta ang ilang modelong na nakatagong kamera. Pinili ni Andrea ang pinaka hindi kapansin-pansin, isang maliit na aparato na kamukhang charger ng telepono. Nagre-record ito sa memory card. Ipinaliwanag ng nagbebenta. Pwedeng iset sa motion sensor. Napakaganda ng kalidad ng video. Malinaw din ang audio. Nagbayad si Andrea at lumabas ng tindahan. Mahigpit na hawak ang maliit na kahon. Mabilis na tibok ngupusyo niya. Parang siya ay paranoyak. Ngunit hindi siya makapigil sa sarili. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa bahay, in-install niya ang kamera sa ibabawang drawers. Itinuro ang lens para makuha ang buong silid. Itinago niya ito sa pagitan ng ibang mga bagay, mga florera, picture frames, at magagamit pang personal. Kahit may sadyang maganap ang kamera, hindi madaling makikita. Ang susunod na pagbisita ni Aling Perla ay 1 linggo pa. Ang linggong iyon ay tumagal ng walang katapusan. Hindi makapag-isip ngang iba si Andrea. Sa gabi, nakahiga siya ng gising, inulit sa isipan ang iba't ibang sitwasyon. Ano ang makikita niya sa recording? Baka wala namang masamang bagay. Baka natutulok lang talaga ang biyenan. Ngunit sinasabi ng kanyang puso na mas komplikado ang lahat. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbisita. Sinuri ni Andrea ang kamera noong umaga. Gumagana ito ng maayos. Gumawa pa siya ng test recording upang tiyakin na tama ang anggulo at malinaw ang audio. Sa tanghali, tumunog ang kampanilya ng pintuan. Ramon, Andrea, muli na namang marilag na boses ni Aling Perla. Paulit-ulit na eksena ng may katumpakang bawat detalye, puto bumbong, reklamo sa pagod, kahilingang magpahinga. Pumunta si Aling Perla sa kwarto at nakandado. Nakaupo si Andrea sa kusina, mahigpit na hawak ang tasang may malamig na tsaa, nanginginig siya sa kinakabahan. Si Ramon ay nagtatrabaho sa home office, walang pinaghihinalaang anuman. Ang 2 oras ay lumipas, na parang sa panaginip. Lumabas si Aling Perla mula sa kwarto, uminom ng tsaa, at umalis. Lahat ay tulad ng dati. Nang may sara ang pinto sa likod ng biyenan, nakmadali si Andrea papasok sa kwarto. Nanginginig ang kanyang kamay nang kinukuha ang memory card mula sa kamera. Isinaksak niya ito sa laptop at binuksan ang recording. Sa unang ilang minuto, walang nangyari. Pumasok si Aling Perla sa silid, isinara ang pinto, lumingon-lingon, pagkatapos ay pumunta sa bintana, nakatayo doon ng ilang segundo na tinitingnan ang labas, at pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Andrea.
Kinuhang biyenan ang kanyang telepono mula sa bag at nagsimulang kumuhang larawan ng silit ng sistematiko mula sa lahat ng anggulo. Kinuha niya ang mga larawan ng laman ng mga drawer, binubuksan ang mga ito, kinuha ng larawan ang aparador na may mga damit, kinuha ng larawan ang mga dokumento na nasa ibabaw ng mesa. Ngunit ito pa lang ang simula. Nakaupo si Andrea sa harap ng screen ng laptop, hindi makawala sa tanawin ng nakapirming frame. Nakikita niya si Aling Perla na nakiyuko sa ibabaw ng bukas na drawer ng writing desk. Maingat na inilalipat ang mga dokumento, kinukuha ang larawan ng bawat pahina, nanginginig ang kanyang mga kamay. I-review niya ang recording at muli itong pinanood mula sa simula. Una, binuksan niya ang aparador at kinuha ang larawan ng lahat ng istante na may mga damit. Pagkatapos ay lumipat sa mga drawer, dalawa ang mga ito. Una, yung kay Andrea, pagkatapos kay Ramon. Bawat maliit na bagay, bawat notebook, bawat sulat ay maingat na sinuri at nililimbag sa kamera ng telepono. Espesyal na pansin ang ibinigay ngang biyenan sa mga dokumento, mga pasaporte, mga bank statement, mga kontrata. Sumilip pa siya sa ilalim ngang matre, sinuri ang mabulsa ngang diaket na nakasabit sa aparador. Naramdaman ni Andrea ang panginginig sa kanyang buong katawan. Ito ay hindi lang curiosity, ito ay paglabag, sistematiko, pinlanong paglabag sa kanilang personal na buhay. Isinara niya ang laptop at humili sa sandalan ng upuan. Isang tanong ang kumukubo sa kanyang isipan, bakit? Bakit kailangan ng biyenan ang mga larawang iyon? Ano ang gagawin niya sa mga ito? Kailangan na niyang magdesisyon kung ano ang gagawin. Ipakita ang recording kay Ramon. Alam ng mabuti ni Andrea kung paano siya tutugon. Sa una ay hindi maniniwalang, pagkatapos ay magtatanggol ng ina, maghahanap ng libo-libong dahilan. Siguro gusto niyang ipakita sa kaibigan ang interior. Pinapalaki mo lang ang bagay. Masyadong kilala niya ang kanyang asawa. Sa 3 taon nagkasal, natutunan niyang hindi kailanman huhusganin ni Ramon ang mga ginagawa nega kanyang ina. Si Aling Perla ay isang hindi matanggap na autoridad para sa kanya. Ngunit hindi rin possible ang katahimikan. Tumayo si Andrea at naglakad sa silid. Kailangan niyang mas maraming impormasyon. Kailangan niyang malaman kung para saan ang mga larawang iyon ng biyenan. At sa biglang pagkamulat, naunawaan niya. Kung kumukuhang larawan si Aling Perla, ibig sabihin ay nagpapadala siyang maito o nagbabahagi sa iba. Bumalik si Andrea sa laptop at muli niyang binuksan ang recording. Sa isa sa mga fragment ay malinaw na nakikitang pagkatapos ng serye ng mga larawan, ang biyenan ay nagtatype ng isang bagay sa kanyang telepono. Pinalaki ni Andrea ang imahe, ngunit imposibleng makita ang screen. Maling anggulo. Pagkatapos ay naalala niya ang isa pang bagay. Lagi si Aling Perla na nagiwan ng telepono sa mesa ng kusina nang nahuhugas ng kamay bago ang merienda. Marahil sa susunod na pagkakataon, hindi. Umiling si Andrea. Hindi siya manghihimasok sa ibang tao. Masyadong napalayo na iyon, ngunit hindi rin siya papayak na mangyari ang nangyayari. Sa gabi, tinakpan ni Andrea ang mesa at doon sila ni Ramon nagsimulang kumain. Pinamasdan niya ang asawa, sinusubukan niyang alamin kung paano magsimula ang usapan. Ilang beses siyang nagbukas ng bibig, ngunit hindi siya makapagdesisyon. May gusto ka bang sabihin? Sa wakas ay tanong ni Ramon, napansin ang kanyang tingin. Ramon, kailangan nating pag-usapan ang iyong ina. Umangal siya. Andrea, napag-usapan na natin iyon, nagpapahinga lang si nanay sa ating kwarto. Ano naman ang problema? Ang problema ay hindi siya nagpapahinga. Ano ang ibig mong sabihin? Malalim na hininga ni Andrea. Nag-install akong kamera sa kwarto. Natimpi si Ramon. Ang tinidor ay natigil sa gitnang pagdadala sa bibig. Dahan-dahang namula ang kanyang mukha. Ano ang ginawa mo? Nag-install ng nakatagong kamera at pinanood ang recording pagkatapos ng pagbisita ng iyong ina ngayon. Nag-espiya ka sa aking ina. Tumaas ang boses ni Ramon. Paano mo nagawa iyon? Nag-install ako at pinanood ang recording.
Sistematikong kinukuha ng iyong ina ang larawan ng lahat ng ating manggagamit, dokumento, personal na tala. Ano? Mapagdudang tumingin si Ramon sa asawa. Kalokohan ang sinasabi mo, ipapakita ko sa iyo. Dinala ni Andrea ang laptop at binuksan ang file ng recording. Umupo si Ramon sa tabi niya, nakakrus ang nga bisig. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pag-aalangan at galit. Sa una, nanatiling tahimik siyang nanud. Pagkatapos ay nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Ang pag-aalangan ay naging gulat, pagkatapos ay pagkalito. Ito ay isang pagkakamali. Bulong niya nang sa screen si Aling Perla ay sa ikatlong pagkakataon na ay kumukuha ng larawan ng madokumento mula sa drawer ng mesa. Marahil siya ay, Ramon, marahil siya hindi nakapigil sa sarili si Andrea ng kaunting kaasiman, nakataong kinukuha ng larawan ang ating mga pasaporte, nakataong sinisiyasat ang magabulsa ng iyong mga diaket. Nanatiling tahimik si Ramon, patuloy na nanonood ng recording, papalapit na sa katapusan ang recording. Maingat na isinara ni Aling Perla ang huling drawer, lumingon upang suriin kung lahat ay nasa tamang lugar at lumabas. Hindi ko maintindihan, sa wakas ay sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay punong pagkalito. Bakit niya kailangan iyon? Ganon din ang tanong ko. Inilagay ni Andrea ang kamay sa kanyang balikat. Ngunit nangyayari ito sa loob ng 3 buwan sa bawat pagkakataon ng kanyang pagbisita. Marahil kailangan niya ng ilang datos para sa mga dokumento. Malinaw na sinusubukan ni Ramon na makahanap ng makatuwirang paliwanag. Marahil gusto niyang tulungan tayo. Ramon, ginagawa niya ito ng palihim, nakukukulong sa silid. Kung kailangan niyang kahit ano, magtanong lang sana siya. Pinagot niyang pinakiskis ang kanyang mukha. Kailangan ko siyang kausapin. Hintay ka. Pinigilan siya ni Andrea. Unang pag-isipan natin ito. Kung nagpapadala siyang malarawang iyon sa iba o ginagamit para sa isang bagay, kailangan nating malaman ito. Kung hindi, gagawa lang siyang dahilan at hindi natin malalaman ang katotohanan. Tumingin si Ramon sa kanya. Sa kanyang mamata ay nakikita ang sakit. Sa tingin mo ang aking ina ay kayang gumawang kahit anong masamang bagay. Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin, tapat na sagot ni Andrea. Ngunit ang nakita natin sa recording ay talagang hindi normal. Naupo sila sa kusina hanggang hating gabi, pinag-usapan kung ano ang gagawin. Si Ramon ay minsan ay nakmumungkahi na agad na tumawag sa ina at humiling ng paliwanag. Pagkatapos ay lulusog sa katahimikan, malinaw na hindi makapaniwala sa nangyayari. Maghintay tayo hanggang sa susunod na pagbisita niya, mungkahi ni Andrea. Makikita nating muli niya bang gagawin ito at susubukan nating alamin kung kanino niya ipinapadala ang mga larawan. Paano? Hindi ko pa alam, inamin ni Andrea, ngunit makaisip tayong paraan. Tumango si Ramon, ngunit malinaw na napalabas siyang sitwasyong iyon sa takbo ng kanyang pag-isip. Sa buong buhay niya, walang pag-aalinlangang nagtiwala siya sa ina at ngayon ang pundasyon ng kanyang mundo ay nakabiyak. Kinabukasan, hindi makapag-concentrate si Andrea sa trabaho. Palagi niyang inuulit sa isipan ang mga posibleng dahilan. Bakit kailangan ng biyenan ng larawan ng kanilang madokumento? Marahil ay maglalabas siya nga utang sa ilalim ng kanilang pangalan o nagbibigay ng impormasyon sa mga manloloko. Ang bawat isipan ay mas nakatakot kaysa sa nauna. Sa gabi, si Ramon ay umuwi na mas malungkot pa. Sinyuri ko ang ating credit history. Sabi niya nang hindi man lang nakbating. Lahat ay malinis. Walang mautang o pautang na hindi natin alam. Maganda iyon. Naramdaman ni Andrea ang ginhawa. Ibig sabihin ay may iba pang dahilan. Ngunit ano? Umupo si Ramon sa sofa. Hindi ako nakatulog kagabi. Nag-isip. Ang nanay ay hindi kailanman materialistic. May sariling bahay siya, maayos na pensyon. Marahil ay hindi tungkol sa pera. Tungkol saan naman? Umupo si Andrea sa tabing asawa. Hindi ko alam, ngunit siguradong malalaman natin.
Ang masusunod na araw ay lumipas sa masakit na paghihintay. Si Andrea at Ramon ay halos hindi nagsasalita tungkol sa nakita sa recording, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay kapalpak. Ang bawat isa ay nanlubok sa sariling naisipan, sinusubukang mahanap ang lohikal na paliwanag ng ugali ni Aling Perla, hindi makapag-concentrate si Andrea sa trabaho. Patuloy niyang inulit sa isipan ang mga frame camera, kung paano sistematikong binubuksan ngang biyenan ang bawat drawer, kung paano kinukuha ngang larawan ang mga pasaporte, kung paano maingat na tinitingnan ang mga bank statement. May para kang profesional sa magakilos na iyon, masyadong sanay. Malinaw na alam ni Aling Perla kung ano ang eksaktong kailangan niya. Sa Miyerkules ng gabi, habang ang mag-asawa ay nakaupo sa kusina para sa hapunan, hindi natagalan ni Andrea, "Ramon, kailangan nating gumawang aksyon, darating siya sa loob ng 3 araw." Inihiga ni Ramon ang tinidor at pinagod na pinagkiskis ang kanyang mukha. Marahil, nagsitahimik siya, dapat na lang nating direktang tanungin siya. "At ano ang sasabihin mo?" "Nanay, bakit kumukuha kang larawan ng ating madokumento?" Ibibigay niya ang lahat ng pagtanggi. Pagkatapos ipapakita natin ang recording. Umiling si Andrea. "Hindi agad. Sa tingin ko may mas malaking bagay dito." Marahil ay hindi siya nag-iisa. Nagpanlit si Ramon. "Ano ang ibig mong sabihin? Isipin mo, bakit kailangan ng isang lola ng napakaraming larawan ng ating manggagamit? Siguradong nagpapadala siya ng maito o ginagamit para sa iba." Nakibit balikat si Andrea. "Hindi ko alam, ngunit gusto kong malaman. Bigyan natin siyang isa pang pagkakataon. Hayaan siyang dumating sa Sabado tulad ng dati. Ang kamera ay nasa lugar at tayo ay..." Nag-isip siya. "Hindi tayo nandun sa apartment. Bibigyan natin siya ng buong kalayaan at pagkatapos ay biglang babalik." Kumunot ang no ni Ramon. "Mapanganib iyon." "Ano ang mapanganib?" "Ang iyong ina ito, hindi isang magnanakaw. Siya mismo ang dahilan. Hindi ko gusto ang sigalot kung may makatuwirang paliwanag." Halos napalayo ni Andrea ang kanyang boses. "Ramon, ano ang makatuwirang paliwanag sa pagkuhang larawan ng ating mga pasaporte ng palihim?" Hindi siya sumagot. Nakita ni Andrea kung paano siya nakikipaglaban sa sarili, anak laban sa asawa, karaniwang bulag na katapatan sa ina laban sa malinaw na katotohanan. "Sige," sa wakas ay sabi ni Ramon, "gagawin nating tulad ng iminumungkahi mo, ngunit pangako ka sa akin na hindi mo agad atupagin siyang akusasyon. Bibigyan natin siyang pagkakataon na ipaliwanag." Tumango si Andrea. Kahit sumisipsip ang lahat sa loop niya, ipaliwanag, parang maaring ipaliwanag ang gayong paglabag sa kanilang personal na espasyo. Dumating ng mabilis ang Sabado. Noong umaga, sinuri ni Andrea ang kamera. Mahusay itong nakatago sa likod ng picture frame sa ibabaw ng drawers. Halos hindi makita ang lens. Dapat dumating si Aling Perla bago magtanghali, tulad ng dati. Simple ang plano. Alis sila na parang pupunta sa isang lugar ng buong araw at babalik pagkaraan ng 1 hanggang 1.5 oras. Masusukatan nila ang biyenan sa gitna ng kanyang kakaibang gawain. Nang palabas na sila ng apartment, napansin ni Andrea na bahagyang nanginginig ang makamay ni Ramon nang sinusingsinganan niya ang pinto. Kinakabahan din siya kahit sinusubukan niyang hindi ipakita. Bumaba sila, umupo sa kotse at umalis mula sa gusali. Nagparke sila sa katabing bakuran kung saan nakikita ang pasukan ng gusali. Marahil ay tanga ito, bulong ni Ramon. Nakaupo dito tulad ng nasa kwentong espiya. Tingnan mo, itinutok ni Andrea ang ulo patungo sa pasukan. Palabas ng kotse si Aling Perla. Nakaayos siya tulad ng dati, formal na jacket, komportableng sapatos, malalaking bag sa balikat, walang kahihinalaang anuman. Isang karaniwang matandang babae, dumating upang bisitahin ang anak. Tahimik nilang pinanood ang kanyang pagpasok sa gusali. "I record ang oras," sabi ni Andrea. Ang susunod na 1 oras ay mahirap na lumipas. Nakaupo sila sa kotse, halos walang salita. Ilang beses na sinuri ni Andrea ang kanyang telepono, ngunit walang tawag o mensahe mula sa biyenan.
Siyempre, bakit siya tatawag? Akala niya ay babalik lang sila sa gabi. Panahon na, sa wakas ay sabi ni Ramon, itinutok ang ulo sa relo, lumabas silang kotse at pumunta sa gusali. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Andrea ang mas mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngayon ay malalaman na nila ang lahat. Sa elevator, kinukurot ni Ramon ang kanyang masusi, inilagay ni Andrea ang kamay sa kanyang balikat, magiging maayos ang lahat. Tumango lang siya nang hindi siya tinitingnan. Nang lumapit sila sa pinto nga apartment, tahimik ang loob. Maingat na naglagay si Ramon ng susi sa kandado at dahan-dahang pinihit ito. Walang ingay na bumukas ang pinto, walang tao sa pasukan. Ang bag ni Aling Perla ay nasa shelf, ang diaket ay nakasabit sa taga. Ipinaturo ni Andrea kay Ramon ang nakasirang pinto ng kwarto. Lumapit sila. Ngayon ay naririnig na ang mamahinang tunog. May nakbubukas at nakataling drawer. Humagalaw ang papel. Si Aling Perla ay abala sa kanyang karaniwang gawain. Tumingin si Ramon kay Andrea, tumango siya. Bigla niyang binuksan ang nakasirang pinto. Si Aling Perla ay nakatayo sa tabi ng drawers. Hawak ang kanyang telepono. Itinuro sa bukas na drawer na may mga dokumento. Nangatok siya at lumingon. Pumutla ang kanyang mukha. Ramon, Andrea, hindi ko inaasahan na. Malinaw iyon, malamig na sabi ni Andrea. Sinubukan ng biyenan na itago ang telepono sa likod niya, ngunit huli na. Humagbang si Ramon papasok sa kwarto. Maliwanag ang kanyang mukha, ngunit determinado. Nanay, ano ang ginagawa mo? Wala ako. Simpleng, nasubo si Aling Perla. Nahulog ang aking hikaw, naghahanap ako. Huwag kang magsinungaling. Pumasok si Andrea sa kwarto at tumayo sa tabi ng asawa. Alam na namin ang lahat. Sinubukan ngang biyenan na magalit. Paano mo naglakas loob? Ako ang ina ni Ramon at may karapatan ako. Ora ken ni DN ni Desen. Wala kang karapatang manghukay sa aming magamit at maglarawan ng mga dokumento. Mas malakas na tumuno ang boses ni Ramon kaysa sa inaasahan niya. Nanahimik si Aling Perla. Ilang segundo siyang nakatayo, mahigpit na hawak ang telepono, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang makamay. Ipakita mo ang telepono, sabi ni Ramon. Ramon, mahal ko, maaari ko itong ipaliwanag lahat. Ang telepono, ngayon na, nang aatubiling iniabot ng biyenan ang telepono sa anak. Binuksan ni Ramon ang gallery, at nakita ni Andrea kung paano lumungkot ang kanyang muka. Doon ay daan-daang malarawan ang kanilang madamit, alahas, dokumento, bank statement kahit ang laman ng refrigerator at makabinet. Bakit? Iyon lang ang kaya ni Ramon. Lumabas mula sa kanya. Dahan-dahang umupo si Aling Perla sa dulong kama. Parang may 10 taon siyang lumanda. Para kay Ate Tessie, tahimik niyang sinabi. Para kanino, hindi maintindihan ni Andrea. Para kay Tessie, ang aking kaibigan. Itinaas ng biyenan ang mga mata sa kanila, punong luha. Nag-divorce ang kanyang anak sa isang mayamang asawa at sinabi nga abogado na kailangan ng ebidensya ng pamumuhay ng asawa, manggagastusin, lahat. Naalala ko kung paano mo ikukwento. Ramon, ang iyong trabaho, mga proyekto, at humingi si Tessie. Sinabi niya na makakulong ito sa anak niya para makakuha ng makatarungang kabayaran. Naramdaman ni Andrea na parang lumubok ang kanyang paa. Sandali, gusto mong sabihin na kinukuha mo ang larawan ng ating magagamit para tulungan ang isang babaeng hindi naman natin kilala sa kanyang diborsyo. Anong kinalaman natin doon? Naguluhan si Aling Perla. Ngunit sinabi ni Tessie na kailangan na abogado nga halimbawa, mga modelo nga pamumuhay ng matagumpay ng mga batang mag-asawa. Para sa paghahambing, kalokohan iyon, sumabog si Andrea. Walang abogado ang kailangan ng mga larawan ng mga dokumento ng ibang tao para sa isang diborsyo. Nanahimik si Ramon, ini-scroll ang mga larawan, pagkatapos ay tumigil sa isa at mas lalo pang pumutla. Nanay, dito ay larawan ng aking mga dokumento sa trabaho, ng kontratang may label na lihim.
Hinugot ni Aling Perla ang telepono mula sa kamay ng anak na parang sinusubukang iprotektahan ito. Pumutla ang kanyang mukha, ngunit matigas ang tingin. Ramon, mahal ko, ipinaliwanag ko na. Para kay Tessie ang kanyang anak. Nanay, anong Tessie? Pagod ang boses ni Ramon. Anong anak? Para saan ang makontrata mula sa aking trabaho? Sikreto ang impormasyong iyon. Tahimik na pinamasdan ni Andrea ang eksena. Naramdaman ang tensyon sa silit na umabot sa pinakamataas na antas. Nakita niya kung paano nahahanap ngang bagong kasinungalingan ang biyenan. Nagkataon lang, bulong ni Aling Perla. Nagbabrowse lang ako sa mapapel at nagkataon lang. Hindi ito maaari. Hindi na natagalan ni Andrea. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang manasave na frame mula sa kamera. Dito ay kinukuha mo ang folder mula sa ibabaw na drawer. Alam mong eksakto kung nasaan ito. Sistematikong kinukuha mo ang larawan ng bawat pahina. 20 minuto ang nagastos mo doon. Anong nakataon doon? Kinuha ni Ramon ang teleponong asawa at tiningnan ang recording. Matigas na naging ang kanyang mukha. Ang makontratang iyon ay nasa nakakulong na drawer. Mabagal niyang sinabi, nasaan mo nakuha ang susi? Nanahimik ang biyenan, lumingon sa bintana. Nanay, tinatanong kita, nasaan mo nakuha ang susi ng aking mesa? Nakita ko, bumunga siya. Nasaan mo nakita? Sa iyong diaket, nang naliligo ka. Naramdaman ni Andrea ang malamig na pagsilakbo sa kanyang likod. Ibig sabihin ay hindi lang kumukuhang larawan ng nga dokumento ang biyenan, sadyang naghahanap siya nga susi nang huhukay sa manggagamit ng asawa habang nandun sa bahay. Ilang beses mo itong ginawa? Tanong ni Ramon ng tahimik. Ilang beses kang nanghukay sa aming magagamit habang naliligo tayo o nasa kusina? Hindi mo negosyo iyon. Negosyo ko nga. Tumaas ang kanyang boses. Pumasok ka sa aming buhay. Nilabak ang aming hangganan. At gusto kong malaman kung bakit. Dahil ina ako, sigaw ni Aling Perla. May karapatan akong malaman kung ano ang nangyayari sa aking anak. Hindi, wala kang karapatang gawin iyon. Malapit na tumayo si Ramon. Hindi sa paraang iyan. Ibigay mo ang telepono. Nagsisimba sila, nagharap. At nakita ni Andrea sa mga mata ng biyenan ang iba't ibang emosyon, galit, takot, pagiging matigas ang ulo. Sa wakas ay iniabot ni Aling Perla ang telepono sa anak sa pangalawang pagkakataon. Eto na, nasa kanyang panika pa rin. Tinutukoy niya si Andrea. Niyakap ka na niya ng tuluyan. Kinuha ni Ramon ang telepono at nagsimulang mag-scroll ng gallery. Lumapit si Andrea, sumilip sa balikat. Ang nakita nila pagkatapos ay nag-iwan sa kanilang panlamig. Mas marami pang mga larawan kaysa sa inaakala nila. Daan-daan, marahil ay libo-libo, patuloy na ini-scroll si Ramon. Ang kanyang mukha ay lalo pang lumungkot. Bigla siyang tumigil sa isang larawan at pinalaki ito. Ano ito? Lumingon siya sa ina. Ano ang usapang ito? Tumingin si Andrea sa screen. Mayroong screenshot ng isang messenger. Usapan sa pagitan ng biyenan at ng isang taong may pangalang Roderick. Ipadala mo ang mabagong dokumento. Malakas na binasa ni Ramon. Kontratang nakakahalaga ng 3 milyong piso. Bisa hanggang katapusan ng taon. Nanay, sino si Roderick? Lalo pang pumutla si Aling Perla. Ito ay, huwag kang magsinungaling. Hinawakan ni Ramon ang kanyang magabalikat. Nagpapadala ka ang aking makontrata sa trabaho sa iba. Sino siya? Bitawan mo ako. Sabihin mo sino siya. Nagatras ang biyenan patungo sa pinto. Ang kanyang magadaliri ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang aparato. Ang iyong ama, namigla siya. Ang iyong ama, ang siyang iyon. Nahulog ang nakakatakot na katahimikan. Alam ni Andrea na ang mga magulang ni Ramon ay nahiwalay 10 taon na ang nakalipas. Mula nun, halos hindi na nakyuknayan ni Ramon ang ama. Umalis ito sa ibang lungsod, naktatak ng bagong pamilya. Ama, tumingin si Ramon sa ina na parang kauna-unahang pagkakita sa kanya. Bakit kailangan ng ama ko ang aking makontrata? Humingi siya. Sinabi niya na mahalaga ito.
Lumapi si Aling Perla sa pinto, nakikita ang panlamig. Mahalaga para saan? Hindi ko alam, hindi niya ipinaliwanag. Naramdaman ni Andrea na nagsisinungaling pa rin ang biyenan, ngunit kahit papaano ay may bagong katotohanan na ngayon. Ibigay mo sa akin ang kanyang numero, humingi si Ramon. Para saan? Ibigay mo ang numero, nanay, ngayon na. Dahan-dahang kinuha ni Aling Perla mula sa kanyang bag ang isa pang telepono, isang lumang button model. Inagaw ito ni Ramon mula sa kanyang mga kamay at hinanap sa contacts ang Roderick. Pinindot niya ang tawag at binuksan ang loudspeaker. Ang tatlo ay natimpi, nakikinig sa mahabang tunong ring. Sa wakas ay may sumagot sa kabilang dulo. Perla, isang lalaking boses. May nangyari ba? Dapat ay tumawag ka lang mamaya gabi. Kumusta, tatay? Malamig na sabi ni Ramon. Ako ito. Si Roderick ay malinaw na hindi inaasahan na marinig ang boses ng anak. Mabigat na katahimikan ang lumakip sa linya. Sinisikip lang ang kanyang pahinga. Ramon, ang boses na may nagpahayag ng pag-ingat, na may halong mahirap na itago na pagkabahala. O tatay, ako ito. Mahigpit na hawak ni Ramon ang telepono. Matagal na tayong hindi nag-uusap. 10 taon kung tumpak. Pinamasdan ni Andrea ang asawa, naramdaman ang sariling puso na bumibilis. Nakatimpi si Aling Perla sa sofa. Pumutla ang kanyang mukha. Anak, mari ko itong ipaliwanag lahat. Ipaliwanag nga. Bakit mo kailangan ang mga larawan ng aking mga kontrata sa trabaho? Bakit ang aking ina ay ilang buwang nag-espiya sa akin sa aking sariling bahay at nagpapadala sa iyong lihim na impormasyon? Nanahimik si Roderick. Narinig ni Andrea ang mabigat na pahinga niya sa linya. Hindi mo maintindihan, nagsimulang magsalita ang ama. Kung gayon ay tulungan mo akong maunawaan. Sumabog si Ramon. Ano ang nangyayari? Blackmail? Industrial espionage? Nagdesisyon ba kayong kumita sa inyong sariling anak? Hintay, Ramon, pumasok si Aling Perla, sinusubukang tumayo mula sa sofa. Hindi iyon ang iniisip mo. Umupo. Umunok sa kanya si Ramon na napagod si Andrea. Nakikipag-usap ako sa tatay. Lumingon siya sa telepono. May dalawang pagpipilian ka. Pumunta ka dito ngayon at ipaliwanag kung ano ang nangyayari. O bukas ay pumunta ako sa pulis na may reklamong pagnanakaw ng lihim na dokumento. Piliin mo. Mahabang paghihintay. Malinaw na nakikita ni Andrea kung gaano kaigting ang mga balikat ng asawa, kung paano kumikiskis ang kanyang panga. Sige, sa wakas ay pumayag si Roderick. Darating ako sa loob ng 30 minuto. Inihagis ni Ramon ang telepono sa sofa malapit sa ina. Si Aling Perla ay nakaupo, nakayuko. Ang kanyang nga kamay ay kinakabahan na kinukurot ang gilid ng kanyang damit. Ramon, anak, nagsimulang magsalita siyang mapanghikayat. Hindi ko gustong saktan ka. Ako ay iyong ina at gusto ko lang ang mabuti para sa iyo. Mabuti. Mapait na natawa si Ramon. Tinatawag mo ba ng mabuti ang pagnanakaw nga aking mga dokumento, pagsisinungaling sa aking mukha, panghuhukay sa aming mga gamit? Iyon ang mabuti para sa akin. Ang 30 minuto ay masakit na lumipas. Halos hindi nagsalita sina Ramon at Andrea. Sinubukan ni Andrea na gumawang kape, ngunit ang mga tasang naghintay ay hindi nahawakan ng sinuman. Si Aling Perla ay umupo, paminsan-minsang kinukuha ang telepono at isinasauli. Nang sa wakas ay tumunog ang kampanilya ng pintuan, nagulantang ang tatlo. Pumunta si Ramon upang buksan ito. Narinig ni Andrea ang maboses nga lalaki sa pasukan. Pagkatapos ay isang matangkad na lalaking mga 50 taon ang pumasok sa sala. Si Roderick ay kamuhang ng matandang bersyon ni Ramon. Parehong asul-abong mga mata, parehong tuwid na ilong, ngunit may mga puting buhok at mga kulubot sa paligid ng mga mata. Magandang hapon, malamig na nagbati siya, tinitignan ang silid. Ang kanyang tingin ay natigil kay Andrea. Ikaw si Andrea, ikinagagalak kitang makilala. Hindi ako sigurado na masasabi ko rin iyon, malamig na sagot ni Andrea. Tumango si Roderick, parang inaasahan niya ang ganitong reaksyon at pumasok sa silid.
Hindi siya umupo, tumigil sa gitnang sala. Perla, tumango siya sa dating asawa. Kinutop lang niya ang mga labi. Magsalita, utos ni Ramon. Ipaliwanag kung ano ang nangyayari at walang kasinungalingan. Mabigat na hininga ni Roderick at pinagot na pinakiskis ang kanyang mukha. 3 taon na ang nakalipas ay nagutang ako nga malaki. Nagsimula siyang magsalita, napakalaki. Sinubukan kong magbukas ng negosyo, kumuha nga pautang, mga chomaker, lahat ay gumuho. Nagutang ako sa mga seryosong tao. At nagdesisyon kang kumita sa iyong sariling anak. Tumabla si Ramon, nakakrus ang mabisig, hindi kumita. Maligtasan, tumingin si Roderick sa kanya ng direkta. Nalaman ko na nagtatrabaho ka sa Technocon, malaking kumpanya, seryosong makontrata. At naisip ko, natumba siya. Naisip mong ibenta ang impormasyon sa makaribal, tinapos ni Andrea para sa kanya. Industrial espionage, ay hindi mabilis na tutol si Roderick. Ay hindi ko ibinanta ang kahit ano, gusto ko sanang tumigil siya. Gusto kong malaman kung sa anong proyekto ka nagtatrabaho, kung anong kontrata ang mayroon ka, para makita kung maari ko silang lapitan, ang customer na iyon, at magalok na aking sariling serbisyo. Hindi para magnakaw ng iyong makontrata, kundi para gamitin lang ang impormasyon para sa pagpapakilala. Panginoon, inilagay ni Ramon ang mapalat sa kanyang templo. Naintindihan mo ba na iyon ay illegal pa rin, na dahil doon ay maari akong matanggal, na pumirma akong kasunduan sa confidentiality? Naintindihan ko. Pagod ang boses ni Roderick. Nag-alala ako, Ramon, nagbabanta sa akin ng totu, at pumunta ka kay nanay. Inilipat ni Ramon ang tingin sa ina, at sumang-ayon siya. Pumayag na mangespiya. Hindi ko kinakataksilan, sumigaw si Aling Perla. Sinubukan ko lang na tulungan ang iyong ama. Siya ang ama ng aking anak, gaano man natin pinagpasiyahang ihiwalay ang aming sarili. Hindi ko maaring lumayo lang nang sinasabihan siyang banta. Sa halip, ay inilagay mo ako sa panganib. Ang boses ni Ramon ay nanlamig. Ginamit mo ang aking tiwala, pumunta sa aking bahay, nagsinungaling sa aking mukha, nang hukay sa aming magamit. Naisip ko na magiging ligtas ito, nag-iyak si Aling Perla. Nangako si Roderick na tititingnan lang niya ang makontrata, hahanapin ang mataong kailangan niya, at tapos na walang malalaman. Ngunit hindi mo naisip na tanungin ako. Umupo si Ramon sa silya, parang hindi na siya matatagan ng paa. Hindi mo naisip na mayroon akong pagpipilian. Sana ay hiniling mo. Lumapit si Andrea sa asawa at tumayo sa tabi niya, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Naramdaman niya kung gaano kaikting niya ito. At ang usapan, tanong niya, tinitignan si Roderick. Nakakita kaming mensahe, napakagaling mo, iyon mismo ang kailangan. Ginamit mo na ba ang impormasyong iyon? Dahan-dahang tumango si Roderick. Nakipag-ugnayan ako sa 2 kumpanya mula sa listahan ng mga customer ni Ramon. Nagalok ng aking maserbisyo sa logistics. Diyos ko, tinakpan ni Ramon ang kanyang mukha ng kamay. Talagang ginawa mo iyon. Ginamit mo ang impormasyong ninakaw mula sa akin para sa iyong negosyo. Kailangan ko. Wala akong pagpipilian. Lagi kang may pagpipilian. Matigas na sabi ni Andrea, pinili ninyo ang pagkakanulong tiwalang ang inyong sariling anak sa halip na humingi ng tulong o lutasin ang inyong problema sa tamang paraan. Nakatayo si Ramon sa gitnang sala at nakita ni Andrea kung gaano kaiting ang kanyang balikat, kung paano siniksik ang kanyang kamao. Kilala niya ang taong ito sa 5 taon, kasal sa loob ng 3 taon, at hindi niya kailanman nakitang ganito, na parang nagdidigmaan ang galit at kawalan ng pag-asa sa loob niya. Umalis kayo, inulit niya ng tahimik, silang dalawa, ngayon na. Humingal si Aling Perla at iniunat ang mga kamay patungo sa anak, ngunit umurong siya na parang nasunog. Ramon, pakiusap, marinig mo ako, narinig ko ang lahat, kayo ay parehong nagkanulo sa akin. Para sa pera na hindi pa ninyo nakuha kundi ninakaw,
hindi para sa pera. Humakbang si Roderick pasulong, ngunit hindi na kasing tiyak ang kanyang boses. Hindi mo maintindihan kung anong uri ng nga tao, masaktan? At ako naman, kaya ba akong masaktan? Nag-iikot si Ramon sa ama. Kapag nalaman sa trabaho ang tungkol sa paglabas ng impormasyon, kapag nagsimulang magtanong ang mga customer kung bakit ang mga karibal ay biglang alam ang aming mga kondisyon, ang aming mga presyo, ang aming mga technical na solusyon. Lumapit si Andrea sa asawa at dahan-dahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Naramdaman niya kung gaano nanginginig ang kanyang katawan mula sa mga pinipigilan na emosyon. Sa anong mapartikular na kumpanya ka nakipag-ugnayan? Tanong ni Ramon. At ngayon ay may negosyo na sa kanyang boses. Magsabi ka. Nag-alinlangan si Roderick, inilipat ang tingin mula sa anak patungo sa dating asawa. Buildmore at Techmaster, sa wakas ay bumugas niya. Nagalok ako sa kanila ng mas mabuting kondisyon para sa proyektong Northern Horizons. Naputol si Ramon at lalo pang pumutla ang kanyang mukha. Diyos ko, iyon ang pangunahing kontrata ngayong taon. 3 buwan kaming nakahanda sa presentasyong iyon, isinalang-alang ang bawat detalye. Hindi ko naisip na ganun kahalaga, bumunga si Roderick. Hindi mo naisip, mapait na natawa si Ramon. Nagpabaya ka o wala kang pakialam? Tatay, ang proyektong iyon ang aking reputasyon, ang aking karera. Kung mawawala ito sa akin dahil sa paglabas ng impormasyon, matatanggal ako, at hindi lang basta matanggal. Wala na akong mahahanapin pang trabaho sa industriyang ito. Umiyak ng malakas si Aling Perla, bumaba sa sofa. Hindi namin gustong mangyari iyon. Naisip ko na walang masamang mangyayari. Ninakaw ninyo. Matigas na tinapos ni Andrea. Itinaas ni Aling Perla ang kanyang nangingiya na mata. Ikaw ay walang karapatang sabihin iyon. Ina ni Ramon ako, kayo ay mga taksil. Putol ni Andrea, at ang pagiging inang aking asawa ay lalong nakpapalala pa nito. Nahulog ang bigat na katahimikan. Pumunta si Ramon sa bintana, itinapat ang nusa malamig na salamin. Nakita ni Andrea kung paano siya sinusubukan na mapigilan ang sarili, kung paano lumalaban sa pagnanasang sumiga, bungkalan ang lahat ng nakapaligid. Ilang beses ka pumunta, tanong niya nang hindi humarap. Ilang beses mo kinuha ang larawan ng aming madokumento? 6, bulong ni Aling Perla. Sa loob ng 3 buwan. 3 buwan, inulit ni Ramon. Ngingiti ka sa akin, yayakap, sinasabing namimiss mo ako, at ikaw naman. Hindi niya natapos ang pangungusap, kinagat ang kanyang panga. Mabilis na kinuha ni Roderick ang kanyang telepono mula sa bulsa, kinabahan na tiningnan ang ilang bagay. Pakinggan mo, mari ko itong mayos lahat. Nagsimulang magsalita siya. Tatawagan ko ang mga kumpanyang iyon, sasabihing nagbago ang isip ko na hindi na relevant ang impormasyon. Nakagawa ka ng preliminary na usapan sa kanila. Tanong ni Ramon nang hindi pa rin humaharap. Ngunit verbal lang iyon. Ibig sabihin ay gumagamit na silang impormasyong iyon para ihanda ang kanilang maalok. Pabayaang natawa si Ramon ng mapait. Tatay, naiintindihan mo ba na kailangan kong i-report ito sa trabaho? Agad. Kung hindi, kapag lumabas ang lahat at lalabas talaga iyon, ako ang aakusahang kasabwat. Hindi. Tumalon si Aling Perla mula sa sofa. Ramon, huwag, ipapabilanggo si tatay, at ikaw rin, tumango si Ramon, iyon nga ang punto. Pareho kayong nagsagawang krimen, at hindi ko pagtatakpan ito. Anak, pakiusap. Humakbang si Roderick patungo sa kanya, iniunat ang mga kamay. Ako ang iyong ama. Pababayaan mo ba talaga? Ama? Anong ama? Nabasak ang boses ni Ramon. Anong ama ka? Umalis ka sa amin ng 15 na ako, nagtatakang bagong pamilya, at nakita kita ng una-usa isang beses sa isang taon ng mas mabuti pa. At ngayon, nang kailangan ka ng pera, naalala mong may anak ka pala, ngunit hindi para humingi ng tulong, hindi para gamitin ako. Naramdaman ni Andrea ang maluha na tumataas sa kanyang sariling mga mata.
Alam niya na ang paghihiwalay ng mga magulang ni Ramon ay naging trauma para sa kanya, ngunit hindi siya kailanman nagsalita ng ganun kabukas, ganun kapuno ng kirot. Tulungan ko kayo sana, nagpatuloy si Ramon at nanginginig ang kanyang boses. Kung pumunta kayo at tapat na sinabi na may problema kayo na kailangan ng pera, makakita sana akong paraan, kukuhang pautang, manghiram sa mga kaibigan, kahit ano, dahil mga magulang ko kayo. Ngunit pinili ninyo ang pagnanakaw dahil naisip ninyong mas madali iyon. Umiyak ng todo si Aling Perla, bumaksak pabalik sa sofa. Ang kanyang mabalikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nahiya ako, bulong niya sa pamamagitan ng mga luha. Sinabi ni Roderick na sandali lang iyon, na walang malalaman, na hindi ka maliligaw ngang anuman. Naniniwala ako, tanga ako, naniniwala ako. Lumingon si Roderick na palayo at nakita ni Andrea kung paano siniksik at binuksan ang kanyang nga kamao, kung paano lumalaban sa pagnanasang sumagot, ngunit sa wakas ay lumingon lang. Mayroon kayong 10 minuto para makaalis, sabi ni Ramon, at huwag na kayong bumalik pa dito kailanman. Ramon, nagsimula si Aling Perla, tumayo ng gumagalaw. Ikaw ang aking ina, maari kang, maari, at iyon ang ginagawa ko na. Tumingin siya sa kanya, at sa kanyang mamata ay gayon kalakas na determinasyon na naramdaman ni Andrea ang machills. Pinatay ninyo ang lahat ng nasa pagitan natin. Ang lahat ng tiwala. Ang lahat ng pagmamahal. Para saan? Para sa pera na hindi ninyo pa nakuha kundi ninakaw. Bumukas ang bibig ni Aling Perla upang maksalita, ngunit itaas ni Ramon ang kanay. Umalis na kayo. Una na humakbang si Roderick patungo sa pinto, kasunod siya, mabagal na lumalakad at buong katawang nanginginig si Aling Perla. Nang masara na ang pinto sa likod nila, ilang segundo pang nakatayo si Ramon nang hindi gumagalaw, tinitignan ang lugar kung saan sila naroon. Pagkatapos ay dahan-dahan, halos walang tunog, nagsalita siya. Tapos na, katapusan na. Lumapit si Andrea sa likod niya at simpleng niyakap siya sa bewang, idinikit ang pisngi sa kanyang likod. Walang maksalitang kaginhawaan at lahat ay magiging maayos dahil sa sandaling iyon ay walang maksalitang toto. Ang katotohanan ay simple at malupit. Minsan ang pinakamahal na tao ang nagbibigay nga, pinakamalalim at hindi mapagalingang sugat. At minsan ang tanging paraan upang mapanatili ang kahit kaunti sa iyong sarili ay ang palayain magpakailanman ang mga nagbigay ang sugat na iyon, kahit kung ito ay magpakailanman. Hindi nakatulog si Ramon sa buong gabi. Narinig ni Andrea kung paano siya nakbalibaliktad, kung paano lumabas sa balkonahe upang manigarilyo kahit na huminto siya 2 taon na ang nakalipas. Hindi siya maalam sa sasabihin. Anumang salita ay tila hindi angkop peke. Noong umaga, mukhang pagod siya na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Tahimik na ininom ang kape na inihanda niya at tumingin sa telepono. Bigla ay nanginig ang telepono. Tumingin si Ramon sa screen at nakunot ang no. Nanay, maikli niyang sabi at I reject ang tawag. Pagkaraan ng 1 minuto ay muling tumunog ang telepono at muli. Sa ika-4 na pagkakataon, hindi na natagalan ni Andrea. Baka sagutin mo, marahil may mahalaga. Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa ginawa na niya? Gayunpaman, sinagot niya at pinindot ang loudspeaker. Ramon, anak, nanginginig ang boses ni Aling Perla. Nasa bangko ako. Naaprubahan ang pautang ko na may sangla ng bahay, 6,600,000 piso. Kasamangang aking ipon. Magiging mahigit 1,030,000, sapat iyon para mabayaran ang utang sa iyong kumpanya. Nanahimik si Ramon, kinasaba ang kanyang panga. Ramon, naririnig mo ba ako? Bukas ko na ibibigay ang mga dokumento at ilalipat ang pera. Nanay, naiintindihan mo ba ang nagawa mo? Pagod ang boses ni Ramon. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang aking reputasyon, ang aking pangalan, paano na ako makakafache sa mga tao sa trabaho? Malalaman ngang lahat na ang aking ina ay nagnanakaw, nagbebentang lihim na impormasyon. Naintindihan ko, nagiyak si Aling Perla. Naintindihan ko ang lahat, ngunit gusto kong kahit papaano ay mabago ko ito. Iligtas mo ang iyong karera, at sa amin,
Gawin mo ang gusto mo. Gusto mo, huwag nang makipag-ugnayan pa. Tatanggapin ko ang anumang desisyon mo. Hindi ko gusto ang iyong pera, tumitigas ang sagot niya. Hindi ko gusto ang iyong bahay. Harapin mo si Roderick ng mag-isa. Problema ninyo iyon, hindi ko. I-drop niya ang tawag at inihagis ang telepono sa sofa. Lumapit si Andrea sa kanya at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ramon, naiintindihan ko kung gaano kahirap para sa iyo, ngunit talagang kailangan natin ng pera. Kung mawawala ang trabaho mo, hindi na natin mababayaran ang mortgage, palalayasin tayo. At ang pahanap ng bagong trabaho pagkatapos ng gayong eskandalo, anda plasan nanda antan nanda, tusan nantandat, andatan. Alam ko, mabilis na putol niya, iniisip ko iyon, sa bawat segundo, ngunit hindi ko kaya tanggapin ang pera niya. Parang sasabihing, okay lang nanay, sinira mo ang aking buhay, ngunit okay lang, ngunit hindi okay maren, hindi ko alam kung kailanman ko mapapatawad. Hinawakan ni Andrea ang kanyang kamay, hindi ka obligadong magpatawad. Tanggapin ang pera bilang kabayaran sa pinsalang nagawa niya. Hindi iyon pagpapatawad, iyon ay katarungan. Dapat siyang managot sa kanyang ginawa, at nagtatagot siya, nawawala ang kanyang bahay, inuutang. Iyon ang kanyang parusa. Matagal na nanahimik si Ramon, tinitignan ang isang punto, kailangan ko pang mag-isip. Sa wakas ay sabi niya, nang gabing iyon, tumunog ang kampanilyang ng pintuan. Dumungaw si Andrea sa peephole at nagulat. Sa pintuan ay nakatayo si Aling Perla at si Roderick, parehong mukhang kakilakilabot payat 10 taon na lumanda. Nang makita nila siya, tumayo si Aling Perla. Andrea, pakiusap. Naksupling si Aling Perla. Kailangan naming makausap si Ramon. 5 minuto lang, 5 minuto, lumingon si Andrea. Si Ramon ay nakatayo sa koridor, narinig ang boses. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Hayaan mo silang pumasok, sabi niya. Pumasa sila sa sala. Mukhang partikular na masama si Roderick. Nanginginig ang mga kamay, malalalim na pisngi, naalala ni Andrea na siya ay may sakit sa sugal, at naisip niya kung ano ang inisip niya ngayon. Ramon, nagsimula si Roderick. Alam ko na wala akong karapatang humingi ng tawad. Sinira ko ang iyong buhay, kinuha ko ang iyong inadon, lahat ay dahil sa akin. O, dahil sa iyo, malamig na tinanggap ni Ramon. At ano ngayon, nag-admit ako sa isang klinika. Kinuha ni Roderick ang isang papel mula sa bulsa. Ito ang sertipiko. Nagsimula na ang paggamot para sa sakit sa sugal. Alam kong hindi ito katwiran, ngunit gusto kong pagbabago. Gusto kong ituwid ang nagawa ko. Napaka-noble, ngumiti ng mapait si Ramon, kahit medyo huli na. Naintindihan ko na kinasusuklaman mo kami. Nagpatuloy si Aling Perla at ang maluha ay dumausdos sa kanyang mapiski. May karapatan ka ron, ngunit ikaw ang aking anak at hindi ko kayang panurin kang mawalan ng lahat dahil sa aking katangahan. Kunin mo ang pera, iligtas ang iyong karera at sa amin, gawin mo ang gusto mo. Gusto mo, huwag nang makipag-ugnayan pa, tatanggapin ko ang anumang desisyon mo. Dagdag ko sa mga sinabi nanay mo, sabi ni Roderick. Nagsampang kaso ang pulis, nagahain kaming kondisyon. Sana ay makatulong iyon sa iyo sa trabaho, tumingin si Ramon sa sobre. Nakita ni Andrea kung gaano kaiting ang kanyang balikat, kung paano siniksik ang kanyang kamao. Sa loob niya, nagdidigmaan ang pag-ayos at pangangailangan, pagmamalaki at katwiran, hindi. Isang maikling salitang iyon ay nahulog sa espasyo sa pagitan nila, tulad ng bato sa tubig. Nagulantang si Roderick. Humingal si Aling Perla at takip ang bibig ng palat. Ramon, nagsimula siyang magsalita ng nanginginig na boses. Hindi, inulit niya ng mas mahinahon na, ngunit mas matatag. Hindi ko tatanggapin ang pera ninyo. Kahit ang inyong ipon, kahit isang sentimo. Malalim na huminga si Ramon. Hindi ko tatanggapin ang mga pera ninyo hindi dahil gusto ko kayong lalo pang parusahan, kundi dahil kung tatanggapin ko, parang tinatanggap ko ang inyong bersyon ng mga pangyayari. Parang sinasabi ko na maaring bayaran at isara ang pagitan natin,
ngunit hindi ganon. Dahan-dahan niyang tiningnan ang makabilang magulang, hindi lang kayo nagkamali, malay at sinadya ninyong pumiling ang panlilinlang sa halip na usapan, buwan-buwan. Hindi iyon aksidente at hindi iyon sandaling pagkalito ang isip, iyon ay isang sistema. Matagal, pinlano, mahinahon na sistema ang kasinungalingan, lalo pang malakas na umiyak si Aling Perla, ngunit hindi na tinigilan ni Ramon. Alam ninyo kung ano ang pinaka nakakatakot, hindi ang pera na hinihingi ng kumpanya, kahit ang imahe na kababaan sa lahat ng nakakaalam ng dulo ng kwentong ito. Ang pinakamasakit ay hindi na kailanman ako makakapaniwala sa anumang salita ninyo, kailanman. Kahit bukas ay maging masanto kayo at ipamahagi ang lahat ng ari-arian sa mga mahihirap, hihintayin pa rin ako ng isang silo dahil pinatunayan na ninyo na kayang lubos na gayahin ang pagmamahal at pagmamalasakit habang nakpaplanong kutsilyo sa aking likod. Tumayo si Ramon. Iyon na, tapos na ang usapan, wala kayong lugar sa aking tahanan. Gumawang maliit na hakbang pasulong si Aling Perla, parang gusto niyang yakapin ang anak, ngunit natimpi sa tingin ng anak. Unang lumingon si Roderick patungo sa pinto. Kasunod niya, dahan-dahang gumagalaw at buong katawang nanginginig, si Aling Perla, nang masara na ang pinto sa likod nila. Ilang segundo pang nakatayo si Ramon nang hindi gumagalaw, tinitignan ang lugar kung saan sila naroon. Pagkatapos ay dahan-dahan, halos walang tunog, nagsalita siya, tapos na, katapusan na. Lumapit si Andrea sa likod niya at simpleng niyakap siya sa bewang, idinikit ang pisngi sa kanyang likod. Walang masalita ng kaginhawaan at lahat ay magiging maayos dahil sa sandaling iyon ay walang masalitang totoo. Ang katotohanan ay simple at malupit. Minsan ang pinakamahal na tao ang nagbibigay ng pinakamalalim at hindi mapagalingang sugat. At minsan ang tanging paraan upang mapanatili ang kahit kaunti sa iyong sarili ay ang palayain magpakailanman ang managbigay ng sugat na iyon. Kahit kung ito ay magpakailanman, 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 ay magpakailanman.